iniipit yung kuko niya sa may pintuan? Oo, naipit daw. Parang sinadya lang daw. Anong ginawa niyang kasalanan? Sabi doon niya, pag hindi natatapos kagad yung trabaho niya, bigla siya, nagagalit yung amo niya, sinisigawan. Okay. Pag hindi pa siya nakakain na maayos, nagagalit bigla, sinasabunutan bigla. True chat lang po, puro kami cool, patago yun eh. Mm-mm. Minsan yung naipit yung kamay niya, kinuha kagad yung cellphone po kasi natatakot siguro, magsumbong kagad siya. Okay. Ganun lang. Ilang beses daw pong nangyari yon? Isang beses lang, one time naman po, nagsumbong naman siya, yung lalaki, anak ng amo niya, naghubad sa harap niya, nagsasampay siya. Okay. Sinumbong din ko pa rin yan sa agency po, ganun din, wala Wala rin action. ginawa? Wala po. So, ang sinasabi po ninyo, si Ma'am Joanne nagtitiis, inaabuso Oo, doon sa kasi- kanyang mga amo? Opo, nagtitiis lang po siya kasi dahil nga sa utang din yan po. Kailan niyo po siya huling nakausap? Kanina po, nakakausap ko siya, sabi ko nandito na kami sa action. Pag tinawagan ka, sagutin mo na lang siya, hindi daw niya masasagot kaagad kasi doon yung amo. Binabantayan din. Oo, siya kinakakapkapan niya eh, buong katawan niya eh. Yun ang problema namin. Ito yung mga naranasan niya, no? Inipit yung kuko. Dahil hindi maayos daw, Oo, maayos yung na trabaho, matagal yung ganyang gawa, Oo. ano pa, hindi maayos yung pagpapakain sa Oo, kanya. kasi 3 oras din siya tulog lang niya po. Laging pinagbabawalan gumamit ng cellphone, Cellphone, oo. even on her private Opo. time. Dinudugo na rin daw Opo, ang ating kasi- OFW. Oo, kasi sa sobrang pagod po, 3 oras lang po ang yung pahinga niya. And the entire time, yung agency walang ginawa. Wala po. Good afternoon po, Ma'am Doris Rejo. Ma'am, yung sitwasyon ng ating OFW, si Ma'am Joanne Martinez, bakit nagmumukang napabayaan ninyo ang ating OFW? Po, hindi naman po sa pinapabayaan, attorney. Actually, naka-confine po sa ospital si worker, hindi dahil doon sa kanyang trabaho, kundi yun po kasing menstruation niya is hindi tumitigil. So, nagdesisyon po si employer na na po siya, confine sa ospital. At okay naman po siya, based po dun sa last na namin, pag-uusap namin is okay naman po ang kalagayan, which is actually, ilang beses po akong tinawagan ni family is tinasagot po naman po yung tawag ng family at na-explain ko na po sa kanila. Tita po yata niya yung tumawag sa akin. Ma'am, kailan po ninyo huling nakausap ang ating OFW? 2 days ago. Video call po. Ang balita po kasi namin dito, Ma'am Doris, yung pag-aabuso po sa kanya, hindi lang naman 2 days ago nangyari, matagal na, it's been months. Alam po ba ninyo na iniipit daw yung kuko niya, may naghuhubad daw sa harapan niya, hindi maganda yung pakain. At eto na nga, sabi ninyo, na-confine na nga siya dahil doon, dinudugo na raw. Last po na pag-uusap namin is wala po siyang complaint na ganyan. Ang kino-complain po niya, lahat po ng video isinesend po sa akin, yung normal na nangyayari dun sa isang household na nagtatrabaho siya while may mga bata doon sa sa bahay ng employer niya is nagkakalat yung mga bata. Yun po yung reklamo niya sa amin dati. Ngayon lang po ninyo narinig etong mga hinaing po na ito ng ating OFW. Tama po ba? Yes po. 10:00 lang po ng umaga, kausap po ng researcher po natin si Ma'am Joanne. Ang message po dito po sa staff po natin, sobra na akong hirap dito ma'am at sobra akong takot kasi kahapon hinihila-hila na naman po yung kamay ko kasi nagreklamo ako na pagod na ako at wala kasi akong pahinga. Ma'am, kasi upon checking dun sa worker, hindi na po siya nagre-reply sa akin sa chat. Sa family po siya nagko-complain. Parang kanina nabanggit niyo 2 days ago nag-video Yes po. call pa kayo. Yes po. Hindi po ako yung actually nakausap ka video call. Hindi ako yung So isinend sino sa po akin yung lahat naka-video call po ng ating OFW? yung isang staff po ng Staff ng po agency. ninyo. Matagal na ko po yung reklamo about sa kanya. Sabi niyo wala po siya binanggit. Kasi paano siya magbabanggit po kasi takot na po talaga siya. Di ba nakikiusap po ako sa inyo na pwede po tulungan niyo Hindi siya. kita nakakausap, ma'am. Ma'am, hindi kita nakakausap. Never pa kitang nakausap kita nakausap. po sa phone po. Nakausap kita. Never kitang nakakausap, ma'am. Tita Nakausap niya ang po. kausap ko. Nakausap po, 3 number po namin tinawag, pati tiyahin ko po. Yung tita ni Jonah, nakausap ko siya kahapon at saka nung isang araw at in-explain ko sa kanya
Ngayon po, kung gusto nyo ng mas malinaw na sagot, kaka-inform ko lang po sa FRA para kuhanin yung kabuoang status ni worker, ni Jonah, para ma-inform ko po yung family. Kasi yun din po yung sabi ko sa tita niya, natatawagan ko siya, hinihingi ko lang yung kabuoang report galing dun sa Saudi. Kung ang sinasabi po ninyo is we need to verify pa yung mga hinaing ngayon dito, well, these are serious allegations. We need your commitment, Ma'am Doris, no? Yes po. That you Yes, should be attorney. able to give the immediate assistance na kailangan ng ating OFW. Hindi pwedeng tatawag-tawagan ulit kayo ng pamilya nito, ng mga staff namin, and then ang sasabihin lang natin is titingnan namin kung anong pwede namin gawin. We need your commitment. Yes po, yes, attorney. Which is yun din po yung ginagawa namin. Ginagawa po namin Diba? yung trabaho namin. Ang Sabi nyo pagkakamali po kanina, ni worker, the OFW is confined no sa hospital. Alam nakarating Yes naman po po. sa inyo yung medical condition po niya. So please lang, let's consider this an emergency, yung situation ng ating OFW, because tama yung nabanggit ni Jehan kanina. Kailan pa tayo tutulong kung huli na ang lahat? So Miss Doris, we want your commitment and we want your action. okay, attorney. After this calls, attorney, tatawagan ko ang Saudi. And then, right away, tatawagan ko yung family. Attorney Sherry, magandang hapon. Ito po, no, yung situation po ng ating OFW, si Ma'am Jonah Martinez, dinudugo na raw po siya ngayon dito sa may Saudi, aside from yung karanasan po niya, no, of abuses. Hindi daw po maganda yung pakain sa kanya, and iniipit pa yung kuko. Almost torture. Sa pinto. Yung ginagawa po dito Tapos sa pa, ating iba-iba pa yung OFW. And hindi lang po pala isang bahay. Tatlo. Yung sinaserbisyuhan niya, pati na raw yung mga kamag-anak nung amo po niya. Attorney Sherry, sana may hatid natin yung tulong. Yes po, Attorney JB, do-coordinate na po namin ngayon po sa aming welfare officer, no, para ma-welfare check siya. And of course, ang gusto po natin is ma-pull out po siya. Yes, But yes. yun po muna, engagement po muna with the foreign recruitment agency niya doon po. And then, basta bibigyan po namin ng instruction na ang possibility na i-pull out po. And of course, ipapa-check up natin kung meron, para malaman po natin, no, kung ano yung mga physical abuses na na-experience niya from the employer po. Ma'am Jehan, narinig naman po ninyo, no? The assurance coming from OWA. Gustong-gusto rin sana namin makausap yung ating OFW, pero I understand, sabi nga po ninyo, talagang binabantayan yung cellphone po niya. Pero yung tulong po is on the way na dito kay Ma'am Ay, thank you Jonah po, thank you. Martinez, ha? Kung sakali man pong mapanood po ito ni Ma'am Jonah, baka may mensahe po kayo sa kanya. Wala, tatag lang sa loob. Laban ng anak mo. Ano lang. Gano'n na po kayo katagal, ma'am? Matagal na rin po. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Ibibigyan po namin kayo ng update, ma'am, ha? Sige po, Salamat salamat po. po. Magandang Maraming hapon po. maraming po.